ang totoong talagang nakaka-experience ng separation anxiety ay mga batang masyadong nawili sa pagbabakasyon or mga batang nag-uumpisa pa lang ng kanilang school life. Yan po ang separation anxiety na pag-uusapan natin ngayong Martes dito sa Share Ko Lang. At para mag-share ng tips kung paano i-handle ang sepangs moments, lalo na kayong back to school na or first day of school, ay makakasama natin ng isang parenting and relationship consultant. Yes, please welcome to Kada Umaga, Ma'am Aiza Caparaz Tabayoyong. Hello, good morning. Ma'am Aiza. Nice to be here in Kada Umaga. Bati po muna kayo sa ating mga kada. Hello, I hope everyone's having a good morning and welcome back to school sa mga papasok ng eskwelahan soon. Oo nga, iyakan blues na naman po ba to? Dapat po ba inaasahan na nating mga magulang ang pag-iyak ng mga bata sa first day of school, Ma'am Aiza, or is this something that's totally avoidable? Pwede namang iwasan, hindi naman kailangan mag-iyakan ng mga bata sa school. Although kung meron, normal din yun. It's part of growing up. It's part of, separating yung connection at yung sabi na mga nasanay na nasa bahay, especially during the summer, okay lang din yun. Ang tanong, sino umiiyak? Yung anak o yung magulang? Yun nga! Sabi nga ni Mama, bakit ikaw ang nasasapak? Pero Ma'am Aiza, bago po natin talakayin kung paano natin susolusyonan yung mga separation anxiety ng ating mga anak or ng mga magulang, for that matter, paano po ba natin medyo maiibsa ng kaunti or malilesen yung iyakan blues, yung anxiety ng both parties? Yes. So, mahilig kami sa amin, sa grupo namin, to prepare. Always. Both, no? Yung magulang at saka yung mga anak. So, lalo na kung first time papasok, either preschooler, yung mga toddler school, nursery school, o kaya grade 1, bagong school, o kaya kahit yung mga high school, middle school na nagpapalit ng school. Yan pa lang, bago pa lang mag-day 1 ng school, nag-uusap na, nagkukwentuhan na. So, parang i-increase mo na yung level ng excitement ng bata. Imbis na, papasok ko na, wala ako na sa bahay. Iiwasan natin yung ganong conversation. O bulatan na, no? Oo, nabigla na lang, may school? Minsan, maganda rin na pinapasyal mo na doon, you'll be going to this school. Or pakita mo na yung picture, no? Kung may picture si teacher, she'll be your teacher. Kung pwedeng may trial period, na nandun yung teacher, o siya, meet your new teacher, ganyan-ganyan. So, unti-unting nasasana yung sistema ng bata doon sa magiging environment, doon sa magiging makakasalamuhan yung mga tao. Kung pwede rin iwan-iwan na doon sa mga daycare ng yung mga babayad ka per hour to play, o yung mga any play area na pwede silang makasalamuhan ng ibang bata na hindi pinsan, na hindi kapatid. So, unti-unti, parang nasasanay sila na okay lang na hindi si mommy, si ate, si kuya, si daddy ang kasama ko. Okay lang na may iba. Minsan-minsan. Yes, yeah. So, conversation and preparation. So the fear also comes from not knowing what to expect. Yes. Because all of us naman, anything unknown, anything we don't know about, we get nervous about. True. Sa hanggang anong edad po ba natin nakikita itong separation anxiety? Does it transcend ba hanggang sa Paglaki later natin? years pa? Or sa mga preschoolers lang po ba ito? Yes, the thought of being separated, the thought of being in a new environment, no, na maiba, na hindi natin kilala, na hindi natin alam, all ages yan. All ages, ages diba? yan. Kahit mga magulang natin na senior citizen, pag iniwan natin sila, may separation anxiety, lalo na ang dami natin na nag-abroad. Mga kalahati ng pamilya nasa iba't iba ng bansa, 'di ba? Magbabakasyon sila for a while, tapos aalis na ulit, meron pa rin 'yan. So, maraming naka-experience ito, Ma'am Aiza, especially after the pandemic. Because everybody went to Together. online school. Tapos biglang nagkaroon ng face-to-face ulit. Nagulat ako, actually, si Brooklyn, in the beginning, nung siya'y nasa preschool pa, wala siyang separation anxiety. Nung pumasok siya ng big school, I thought she was gonna get, pero hindi. Middle of the school year siya nagkaroon. How come? That's weird. Akala ko sa first day of school, but actually it can also occur
during the middle of the school year, parang in the swing of things, bigla, After the lockdown. ang strange. Hindi po. After, di ba, nag-face-to-face na tayo. So, nakalipas ng isang taon na nag-face-to-face siya. Tapos, nag-transition siya sa big school. Akala ko yung first day niya sa big school, doon kami magkakaiyakan. Hindi, Pero middle in the na. middle of the school, nangyayari din po ba yun? Yeah, maybe not necessarily separation. Maybe iba yung causes ng anxiety. Missing lang. Oo, missing si mommy o kaya naging extra close kayo. Ano nangyari over the summer holidays or something We in have the to middle. ask kung ano nangyari. I still remember Oo. when she was telling us about Brooklyn na Umiiyak. Umiiyak. Out of Mommy, I don't wanna go to nowhere. school. Oh, In the yeah. middle, parang lagpas na yun eh. Di ba, nag-aaral na siya Yeah. for almost 6 months. Bago siya nagkaroon Ang ng ganyan. pinagawa po nung teacher niya, pinapa-video call kami sometimes. Pag masyado ng matindi, pumupunta siya sa guidance counselor. Nag-uusap sila doon. Tapos pinag-print kami ng picture naming pamilya para ipaskill doon sa classroom. How old is Brooklyn? Sorry. She was 6 at that time. Okay. Pero napaka-sociable po nung batang yun. Super. Hindi namin inakalang magiging ganun siya eh. Pag may ganon, usually kasi akala mo, halimbawa, sanay ka na certain reaction from people you love at home. Tapos, pagpunta ka sa school, tapos okay lang. And then na-realize mo after a few months, parang hindi sila pareho nun the way mommy reacts, the way my siblings react, or the way people I know reacts. Makes sense. Saka siya I need to change. Or iba na yung expectation. Baka hindi pa siya ready to switch ng mabilis. Biglang, Mga magulang, maging aware po tayo dyan sa mga ganyang klaseng situations dahil separation anxiety can come at any age. at any time. And at any time, hindi lamang sa first day of school. So, eto na. Ano nga bang gagawin natin kapag nangyari na, we're in the thick of things, eto na, umiiyak na yung anak natin, ano po ba ang dapat or tamang reaction or tamang approach para ito po ay maibsan. Meron po tayong mga scenarios na ipapakita na mga sepangs moments ng mga estudyante at dapat ang maging reaksyon nating mga magulang or mga guro sa mga nagiging anxiety nila. Okay, so meron tayong scene 1. Ito na ang ating mga artista, pumapwesto na. May mga Oscar-winning, Sino bang ano? teacher dito at sinong magulang? Ako muna ang magulang For now, ako yung student. Magulang ka ba, Bata Emma? po ba, ma'am? Minsan, Student ako. pag masarap yung food, magulang ka. Iba namang magulang yun, Mama P. Pag meron ng milk tea. Ibang magulang to. Okay. Magulang yan, And, magulang. Diba? Di ba kalain, di ba, ma'am? Okay, so eto na ang ating first eksena. Lights, camera, action. Mami! Huwag mo ko iwan! Uwi na tayo! Ayoko mo mag-school today! tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. No, Mami! Tumahimik ka, I tumahimik. don't wanna go to school. Kung hindi, iwan kita talaga dito sa school. Pag di ka tumahimik talaga. No, Mami! Quiet. Iwan kita dito talaga. Hala! Nako! Cut! Ayan, Ma'am Aiza, tama po ba natakutin ang mga bata kapag ayaw nila, nalalaman natin yan, nakikita natin lagi sa mga mamis, yung hinahawakan sa balikat Tinatreat. para hindi Gigil. obvious, pero Tinatreat hit yung na bata. namumula na yung braso. O kaya ginaganito. Well, yung reaction ni Diana na umiiyak, syempre, natural yan, no? Yung iba talaga ninenervyos, yung iba attention getting, so depende, kilala nyo naman yung klase ng iyak ng anak nyo. Pero yung reaction ni Mami Emma, medyo extreme. Yun yung sinasabi natin na may pagka-authoritarian. So, imbis na pakinggan mo kung ano nararamdaman ng anak mo or ikalma, ikaw mismo, ginagawa natin parang controlling. So, go to the extreme power na kinokontrol mo yung emotions by shh, quiet. Hindi ka dapat umiiyak. Ang mali doon, in-invalidate natin yung feelings ng ating mga anak. Number 2, may threat.
So, kasama pa nga sa threat niya, iiwan kita sa school. Eh, talaga iiwan mo siya sa school. May threat so, parang agad. sinabi mo na punishment ang maiwan sa school. Eh, paano yung succeeding ng mga araw na iiwan mo siya talaga sa school? In their head, I'm being punished kasi iniiwan na ako everyday sa school. So, we avoid threats. We, especially na makakasama, hindi maintindihan ng bata, yung totoong dahilan kung ano yung good behavior. So, dapat may motivation siya to stay na hindi manggagaling sa sense ng takot. Oo. Pero Ma'am Aiza, yung iyak, paano natin patatahanin? We can request, I know it's sad. Like ako, I know it's sad, okay lang yan, umiyak ka, pwedeng yakapin ng konti. And then, later, may papakita yata ang scenario na may assurance naman na babalik. So, kind parenting. Kind parenting and kalmado dapat si mommy. Aalis, okay lang umiiyak, with the promise na babalik. So, pero the sooner you go, the quicker the goodbye, mas mabilis din tatahan, eventually, yung bata. Meron yung iba talaga mahaba, lalo na kung nasanay sila sa bahay na kada iyak nila ay pinapansin. Kada reklamo ay may attention. So, they will try to get that even from the teachers. Pero kung quick lang, I will come back, relax ka lang, okay lang yan, I know you're sad, but mommy will come back. Then go. Okay lang po iwanan kahit umiiyak pa. Yes, basta may assurance na babalik. Wag naman yung nagwawala na she might be hurting herself already. Paano po yun pag nagwawala na? Then make sure iiwan mo siya in a safe place. So kung ang level ng iyak, 5 yung pina-extreme, antayin mo ng konti na medyo bumaba kahit 3, and then assure Gentle mo parenting na. Tapos si Bat. tingnan mo yung, like, tumingin kayo ng oras. See the hand. When the hand goes to number 12 or up, mommy will be back. And make sure mommy is back. Kasi that's, developing trust. Sa sinabi ni Mami. Ganda. Ganda nun. Okay, tingnan naman natin kung ano magiging scene number 2 natin. Lights, camera, action! Gusto ko na mga movie. Where's my mommy? Wala, may student na umiiyak. Emma? I wanna go. Emma, pakinggan mo naman ang teacher mo. Ako ang teacher mo. Hey, tingnan mo naman ang mga classmates mo. Where's my mommy? Hindi, bakit hindi sila umiiyak? I wanna go. Ems, tingnan mo yung mga classmates mo. Hindi ka ba nahihiyak? Ikaw lang umiiyak. No. I wanna And cut! Ayun, nako, nakita na natin ang mga red flags. Kinukumpara ang batang may separation anxiety sa mga ibang wala. So, Ma'am Aiza. super, we discourage that. And I don't think naman the teachers, hopefully, yung mga teachers hindi gagawin yun sa iba. They can encourage, you want to play na with your classmates. Hindi yung, look at them, they're not crying. Correct. Pwedeng, you want to join them, they're having fun, you want to have fun. Pwede yun. Pero yung i-compare itself, iwasan natin yun kasi nagkakaroon ng effect sa self-esteem, self-worth ng bata. Yung comparison. There's comparing. Kasi you can never be exactly like anyone else. Kasi iba-iba tayo ay mga unique individuals. Correct. So again, the teacher should have validated the feelings of the child and just say, pag ready ka na, join your classmates, look at them, they seem to be having fun. When you're ready, you can also have fun like them. Kahit naman sa mga magkakapatid, di ba, bawal Yes. mag-compare. Okay, eto naman ang ating eksena number 3. Action! Mami, wag mo makiwan. Ayoko mag-school. Mami! Uwi na tayo, Mami. Hindi, anak. Hindi. Huwag ka na umiyak, anak. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Basta pumayag ka na lang na maiwan kita dito sa school. Okay lang yan. Kakain tayo ng masarap at bibili tayo ng mga toys mamaya pagkatapos ng school. Ayoko mag-school. Dito ka na lang muna, anak. Cut! Naku, buti na lang.
nakaka-LL si Mami. Kaya nga, gusto ko lang ang Kakain sa labas at bibili ng toy. Payag na daw siya. Parang Yayamanin. gusto ko lang sumama. Tara na. Ay, paano naman yan, Ma'am Aiza? O, nakita ko yung bribery and negotiating. Correct. Yan ang training na kung paano tumanggap at magbigay ng briberies. Sa totoo lang, marami talaga sa ating mga parents na hindi na-train. Dahil nagwo-work, yan ang ginagawa. So yun na nga, paglaki, yun yung values din na nakukuha na okay lang mag-bribe. Ang problema rin, lalo na sa school, eto medyo controversial kasi maraming parents, anak, pag nagka-honor ka or pag nag-aral ka mabuti, hindi lang sa pangso, bibigyan kita ng bagong something or reward. Ang problema doon, yung reward kasi nagiging external. Hindi siya nanggagaling. Ano ba reward dapat ng nag-aaral mabuti? Yung karunungan, additional knowledge, at saka yung sense of, nagsipag ako, kaya ako ay deserving ng good grades at deserving ng honor. So yan yung pag-aiman ko. Sa pag-stay sa school, dapat ang sasabihin sana, kung gusto niya yung reward ni Mami, you will have fun. Look at the toys na pwede mong paglaruan. You will be able to play. Malalaro mo lahat yan. Look, ang dami mong pwedeng maging bagong kaibigan. So yan, magkakaroon ka ng masayang laruan. Di ka gaya sa bahay. Kasama mo lang mga malalaki. Eto, may makasama kang same age. So, ang motivation, ang encouragement manggagaling sa learning, friendship, new friendship, having fun with the teachers, and all that. Sana hindi na external, kagaya ng toys, or ng buffet sa kung saan man. Mauubos pera nyo. Mauubos. Kasi lalahat, mamahal ng mamahal. Saan Ang mag-ending. Pero Oo. Ma'am Aiza, isn't this also a way for us to teach our kids to work for the things they want? Then, may ganun eh. For example, chores sa bahay. May mga you do for the house out of love. For example, kuha natin ng glass ng tubig si Mommy out of love. Pero pag sinabi mo, if you want to clean the car, linisin mo yung kotse ni Daddy, babayaran ka na 150 kasi yan yung presyo ng car wash. Then you earn and then may reward yung hard work mo na sa totoong buhay naman may bayad. Yes. So, iba rin yung rewards na payment or gifts, iba yung reward na, how did you feel na natapos mo yung project? How did you feel na you stayed and you got to play with your classmates? So, yung reward nun magiging internal, intrinsic. Yung ipaparamdam natin sa kanila na, I feel good because of the hard work. So, we recognize the hard work. Salamat, anak. Nakita ko na mahirap, na you don't want to be left in school, but you tried your best. And how did you feel about it? And then, good job. See, what is the reward? You learned new things, met new friends. Okay. Noted, Ma'am Aiza. Alam ko na kung anong gagawin ko ngayon. At as a parting word, Ma'am Aiza, ano bang pwede natin sabihin sa ating mga kadang mga magulang? Na maghihiwalay na sa kanilang mga anak. Unang-una sa lahat, sa ating mga parents na aalis na for school ang kanilang mga anak, it's exciting. So kayo mismo, find that exciting. Kasi marami ring parents na ninenervyos kasi ay iwan na ako ng aking mga anak. So kayo mismo, stay calm. The energy of the parents, yung energy ng magulang, kung ninenervyos, kung nalulungkot, nararamdaman po yan, lalo na ng maliliit na bata. Sa kayo mismo, stay calm. Promise you will come back, anong oras kayo babalik, at tuparin yung promise na yon. And ganun lang yung script every day hanggang masana yung bata, ay okay lang ako iwan kasi lagi naman bumabalik si Mommy or si Daddy para ako'y sunduin. Hanggang sa ma-develop yung trust at bumaba yung anxiety level at nervousness ng bata. Dadating din sila dyan, like all of us. Nice. Maraming salamat, Yes. Ma'am And Aiza. for other concerns, we are with the Love Institute. So yung mga mero ibang concerns, ibang klaseng anxiety, pwede niyo po kami puntahan sa Facebook, The Love Institute. Marami rin kaming articles doon. Thank you. Nice. Maraming Thank salamat, you. Ma'am Aiza. Ma'am Aiza Caparas Tabayoyong sa pag-share po ng inyong kaalaman tungkol sa
pag-handle ng separation anxiety moments ng mga estudyante kapag pasok ka. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!